Eto, Attorney Conti, so kung na-approve na ho yung confirmation of charges, ano na ho yun? Magiging, masusunod na ho tayo sa trial. Ano ho yung magiging timeline na ho nung kaso? Syempre, katulad sa Pilipinas, yung timeline ng kaso, malalaman mo lang after ng pre-trial. Kasi doon magtatakda ng kailan ng hearing. So, kung magsisimula na ang hearing, ang isang una munang pagbabago ay malilipat na tayo ng chamber. So ngayon, kaharap po natin ay 3 judges sa pre-trial chamber 1. May iba pang trial chambers kung saan doon tayo mararaffle. Magpapalit ng judges, magpapatawag ng ilang mga parang status hearings, or kung ano man na parang mag-aayos bago maitakda yung schedule ng hearings. Kaya may, kumbaga, may period pa din after ng April, kung sakasakali, ng, kumbaga, logistical adjustments bago i-anunsyo yung talagang eto na, first day of trial, na talagang ebidensya para patunayang may kasalanan si Duterte. Second half pa ang tinitingnan ko na posibleng posibleng scheduling, pero magiging malaking bahagi niyan yung adjustment or yung pag-adjust ng korte or yung consideration kay Duterte. Kasi ito ngang confirmation of charges hearing, in-adjust according sa recommendations or accommodations kay Duterte at sa sitwasyon niya. Attorney Danny, usually ang mga korte, di ba? Wala, bala kayo mag-adjust sa schedule namin. Pag 8:30 hanggang 12 o'clock ang hearing, nandyan kayo from 8:30 to 12. Excuse me. Tapos resume tayo, alauna hanggang 5:30. Dito, dahil sabi ng ICC, mukhang nahihirapan siyang umupo for long periods of time. Kaya, magpapatawag sila ng hearing for about an hour, 1 hour and a half hanggang mga 2 hours, tapos break. Tapos saka magre-resume. Sa loob ng isang araw, parang halos 3 oras nga lang ang total trial time para hindi siya matagal na nakaupo. After 2 days, February 23 at 24, break. Buong February 25, walang hearing. Magre-resume na ulit ng 26 at 27. Yan ay adjustment dun sa kalagayan niya. Kaya pag tumungtong ng trial at ganito pa rin ang sitwasyon niya or ganito pa rin ang request niya, posible pong may ganong framework. Iba-iba din yan kada hearing, kada trial. Kasi ipauna ko rin, Attorney Danny, kasi may ibang cases, ang sabi nila, tuloy-tuloy tayong mag-trial 1 month. Sunod-sunod, every week, in a week, 2 or 3 hearings. Ganyan. Tatapusin natin in 1 month yung yung first batch of evidence, tapos break tayo for a time, and then next month na ulit. Every other month. Meron namang iba, ibuhos natin first quarter of the year or 1 quarter, tapos break muna, tapos saka ulit. So, depende yung schedule sa all parties involved. At dito, magiging malaking factor yung mismong kalusugan ni Duterte para doon sa scheduling. So, sa tansya nyo ho, Attorney Conti, gaano katagal yung magiging trial? Ito ho ba buwan o baka umabot ng taon? At naka-livestream ho ba ito? Mapapanood ho ba ito ng publiko? Sa oras, para lang all cards down, maximum na trial sa ICC na naganap na 10 years. Pinakamabilis, 3 years. Ang average daw po ng trial doon, according sa registry, is 8 to 9 years. So far, sa ilan nilang mga naging trial. Kaya, it's anybody's guess. Pero sa bahagi ng prosecution, kasi sila naman yung magprepresenta ng ebidensya, ready sila sa mabilis na trial. Sabi na nila yon, mas pabor sa kanila ang bilisan ng pagprepresenta ng ebidensya. Of course, magiging factor kung yung defense hindi mabilis, hindi matatapos ng mas maaga. Maraming factors, pero dun sa kontrolado namin or dun sa may information kami, katulad ng doon sa prosecution, ang assurance sa amin, kaya natin to ng mas mabilis. Di hamak na mas mabilis kaysa sa dun sa dating mga trial. Pero, yun na nga, prepare for the worst, but hope for the best. So, 10 years, or minimum 3. Alright, 3 to 10 years, napakahaba ho pala talaga, no? And live stream ho ba ito? Mapapanood ho ba ito ng publiko?
Dapat ang mga hearings po ng ICC ay nandun sa kanilang YouTube at Facebook. Nga lang may 30 minutes delay. So, yung delay naman para po sa security considerations din. Kaya paumanhin na lang po, at least parang hindi naman ganun kalaki ang delay. At ang pumapatak yata kapag magsisimula ang hearing, 5:30 dito. Kaya para dun sa mga may trabaho pa hanggang 5, abot pa kayo sa telenovela ng bayan. Alright, panghuli na lamang ho, Attorney Conti, ano ho yung mensahe ho ninyo sa mga taong nag-aabang ho sa kasong ito at syempre dun sa mga drug war victims ho na ito patuloy pa rin ho na lumalaban ho para dito sa kasong ito? Di sa tagal nga po ng projected na tatakbuhin ng kaso, ang mensahe ko ay kapit lang. At least we have each other para kapit-kapit kamay tayo. Ito pong magiging tanawin natin dito sa trial na ito ay importanteng mailabas ang katotohanan. At para dun sa mga nalilito pa at iba ang katotohanan, para malinaw yung totoong katotohanan. Kung ano ba ang nangyari no war on drugs at hindi yung propaganda lamang o kaya yung ifinifeed na disinformation. Importante pong malaman natin ang ganyan, lalo na para sa mga biktima dahil hindi naghihilom ang mga sugat nila kung hindi nila nalalaman kung bakit nga ba talaga tinarget ang anak nila, kung bakit nga ba pinatay. At ako, palagay ko, magiging bahagi ng processing din ito ang iba pang mga biktima ni Duterte. Hindi lang naman namatayan ang maituturing na biktima sa war on drugs. Nandyan din po yung mga nakulong or nakakulong pa nga hanggang ngayon. Andyan din po yung mga inakyat ng bahay, ni-raid, pinaihi sa inakost na lang o hinarang na lang, pinaihi sa lalagyan, pinapadrug test na lang basta-basta. Yung mga pinagzumba or tumba na di umano nasa drug list. Yung collective memory natin dyan, hindi lang killings ang nangyari nung panahon na yon. Sana po maabutin namin yung mga biktimang yon at sana maging bahagi ng healing nyo, ito po magiging trial ni Duterte.